Mag-uumpisa ang ating pelikula sa matandang lalaki na papunta sa kanyang farm habang sakay ang kanyang motorsiklo. Si Turo ay nagmamay-ari ng malaking farm ng prutas kaya karaniwan na lang para sa kanya ang makipag-usap sa mga bagong tao tungkol sa kanyang negosyo. Habang nasa farm biglang may tumawag na bagong customer kay Turo at gusto nitong bumili ng maraming prutas sa kanya. Hindi ibinigay ng babae ang pangalan niya kay Turo subalit nais nitong makipagkita sa kanya para personal nilang mapag-usapan ang pagbili sa kanyang mga prutas. Si Turo ay nakatira kasama ang anak na lalaki na nagngangalang Floy na nagluluto ng kanilang tanghalian. Habang nagluluto napansin ni Floy ang asawa ni Turo na dumaan para maligo at nagmamadali ito na sinundan siya sa banyo. Nabigla si Sita at sinabihan niya ito na umalis at baka biglang dumating na si Turo. Subalit pinilit siya ng manyakol na si Floy at sinabing hindi pa uuwi ang kanyang ama dahil busy ito at sinabi pa niya na putok na ang kanyang manoy. Dahil sa kakapilit ni Floy wala nang nagawa si Sita kundi pumayag sa gustong mangyari ni Floy. Pumasok ang dalawa sa banyo at agad pinaupo ni Floy si Sita para sa CPR kahit naamoy ni Floy ang niluluto niya na nasusunog baliwala ito sa kanya at patuloy na sinibak ang tahong ni Sita. Dito natin malalaman na niloloko pala nila si Turo pero walang magawa si Sita dahil nasisiyahan din siya sa mga ginagawa sa kanya ng manyakol na si Floy. Sa ibang eksena isang pulis na nagngangalang Aldoy ang naatasan sa isang kaso ng money laundering. Ang focus ng kanyang pag-iimbestiga ay isang babae na nagngangalang Vanessa ito pala ang babaeng tumawag kay Turo at ang bago niyang customer. Dahil madalas nawala si Turo sa kanyang bahay malaya si manyakol na Floy maglabas pasok sa tahong ni Sita at magilas sa pagsisibak sa kutis labanos. Nang makaraos na ang dalawa minungkahe ni Floy nakatayin na si Turo sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakakalason na gamot kay Sita. Sinabi pa ni Floy pag nawala na si Turo malaya na sila at magagawa na nila ang lahat ng ninanais nila at makukuha na ang lahat ng kayamanan ni Turo. May liim na galit din pala si Floy sa kanyang ama dahil lagi siya minamaliit sa lahat ng bagay at hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Subalit kahit anong sabihin ni Floy natatakot pa rin si Sita na gawin yun kasi magiging kriminal siya. Pag-uwi ni Turo sa bahay agad niya tinawag si Sita at sinabihan siya nito na maliligo lang siya at aalis din para makipagkita sa customer na bibili ng mga prutas niya. Bago pa makarating si Turo sa kanilang tagpuan andin na ang pulis na si Aldoy para magmatsyag sa gagawin nilang transaction. Nang makarating si Turo sa tagpuan nagpakilala ito kay Vanessa at umupo sa katinanong si Vanessa kung tutuloy pa itong pumunta sa farm dahil gabi na. Subalit nauwi sa landihan ang usapan nila dahil manyakol din pala si Vanessa at inaakit niya si Turo na ikinatuwa naman ng matanda. Makalipas ang ilan sandali sumama si Vanessa kay Turo upang makita ang kanyang farm ang hindi nila alam paliim silang sinundan ni Aldoy para mag-imbestiga. Nang makapwesto na si Aldoy ay para siyang nanonood ng Viva Max Live dahil imbes na pag-usapan ang kanilang transaction ay walang usap-usap ang dalawa at dahil tigang na si Vanessa ay nilandi niya si Turo at nagpasibak sa matanda sana all may polybrace si Bak hahaha. Habang nagmamasid si Aldoy ay hindi na rin ito nakatiis at ginamit na si Mariang Palad para magparaos. Habang nasa mainit na eksena sila ng sibakan aksidente naman nakita ng mag-asawang tauhan ni Turo ang mga nangyayari sa kubo. Nang makaraos na ang dalawa tinawagan ni Turo si Sita para sabihin sa kanya na hindi na ito makakauwi dahil magha-harvest sila ng mga dragon fruit sa magdamagan. Nag-aalala naman si Sita dahil alam niyang babae ang bagong customer ni Turo. Kinabukasan habang nag-aalmusal si Sita sinabihan siya ni Floy na baka nagloloko na ang asawa nito at baka magpalit na si Turo ng bagong asawa. Habang naglalakad sina Turo at Vanessa sa farm ikinwento ni Turo na nagkaroon siya ng 3 asawa at pang-apat si Sita. Sinabi ni Vanessa na maswerte si Sita dahil kung mawala ito ay kay Sita lahat mapupunta ang malaking pag-aari ni Turo. Dagdag pa ni Vanessa na aagawin niya si Turo kay Sita kaya muli niya itong nilandi at trinabaho niya si Turo ng matindi ginawa nila lahat ang maalamat na ninja style habang nasa farm. Sa kabilang banda patuloy pa rin ang pagsunod ni Aldoy sa dalawa kaya nasaksihan niya lahat ang mga pinaggagawa ng dalawa. Sa ibang eksena ay gumagawa din pala ng ninja style ang dalawa. Biglang dumating si Turo sa bahay at narinig ni Sita ang paparating na sasakyan kaya nagmamadali itong pumunta sa kwarto at naiwan si manyakol na Floy sa banyo. Nang makapasok sa bahay si Turo tinawag niya si Sito lumabas ito sa kwarto at ipinakilala ni Turo si Vanessa na bago niyang customer.
Sinabi ni Vanessa na maganda daw si Sita at bata pa ito, dagdag pa nito na makikigamit siya ng banyo habang si Turo naman ay nagpatimpla ng kape kay Sita. Nang nasa loob na ng banyo si Vanessa, hindi niya alam na andun si Floy at nang maliligo na ito ay biglang tinakpan ni Floy ang bibig ni Vanessa at sinabihan siya nito na wag mag-iingay. Dahan-dahan inalis ni Floy ang kanyang kamay at dahil parehas manyakol ang dalawa ay sumiklab na ang mainit na eksena. Habang sinisibak siya ni Floy ay bigla naman kumatok si Turo at nagtanong ito kung meron siyang dalang tuwalya. Sumagot naman si Vanessa at sinabi niya kay Turo na meron. Nang kumakain na sina Turo at Vanessa, nagmamadaling pumunta ng banyo si Sita para tulungan makalabas si Floy nang hindi napapansin ni Turo. Habang nasa labas sina Sita at Floy, hinanap naman ni Turo si Sita dahilan para magtago sa loob ng kotse ni Vanessa ang dalawa. Nang magpunta ng bayan sina Turo at Vanessa, ang hindi nila alam ay nakasunod pa rin sa kanila ang pulis na si Aldoy. Sinama ni Vanessa si Turo para mag-withdraw ng pera at ibinigay ang paunang bayad at sinabi niya kay Turo na magpunta muna sila sa farm para magsibakan. Ngunit ang hindi nila alam na nasa likod sina Sita at Floy at narinig ang lahat ng usapan nila. Nang makarating ang dalawang manyakol sa farm ay hindi na sila nagsayang ng oras at agad na silang nagsibakan. Dahil sa galit ay sinundan sila ni Sita at kumuha ng panggapas at hinabol ang dalawa. Si Turo ay tumakbo sa bahay ng kanyang tauhan habang si Vanessa naman ay tumakas kasama si Floy. Si Sita naman ay pinipigilan ng mga tauhan ni Turo. Nang makauwi sila at umupa na ang galit ni Sita, humingi ng tawad si Turo sa asawa, sinabing dala lang daw ng pagnanasa iyon at pinatawad naman siya nito. Sa ibang eksena, naghotel naman sina Floy at Vanessa sa bayan. Nang dumating ang in-order nila, pinapasok ni Vanessa ang extra saka ito pinasama sa sibakan nila ni Floy. Makalipas ang ilan sandali ay pumasok sa kwarto si Aldoy at sinabi kay Vanessa na sangkot ito sa money laundering at ang Japanese boss niya. Sinabi ni Aldoy na ang lahat ng makukuha na pera ni Vanessa sa boss niya ay kailangan niya ibigay kay Aldoy at sinabi din na tawagan niya si Turo at papuntahin ito doon. Bago umalis si Turo ay nagpatimpla muna ito ng kape at sinabi niya sa kanyang asawa na babayaran na siya sa mga in-order na prutas ni Vanessa. Nang papaalis na ito ay bigla na lang bumagsak sa semento si Turo, ngunit pinagmasdan lang siya ni Sita at hindi ito nag-alala dahil nilagyan pala niya ng lason ang kape ni Turo. Pagkatapos noon ay dinala ni Sita ang katawan nito sa kwarto. Makalipas ang ilan sandali ay tumawag ulit si Vanessa kay Turo, ngunit si Sita ang sumagot. Hinahanap ni Vanessa si Turo at kailangan niya itong makausap, subalit sinabi ni Sita na wala na si Turo. Inatake ito dahil nagsisibakan sila ni Turo at namatay ito sa sarap. Dahil sa nalaman, nagmamadaling pumunta sina Floy at Vanessa sa bahay ni Turo at pagdating nila doon ay nakita ng dalawa na wala na talaga si Turo. Humingi naman ng tubig si Vanessa at kumuha si Floy sa ref, uminom ng tubig ang dalawa. Maya-maya ay bigla na lang silang nahilo at pareho bumagsak ang dalawa sa semento dahil nilagyan din pala ni Sita ng lason ang tubig. Nang wala ng buhay ang dalawa, dinala ni Sita ang dalawa sa kwarto at doon ay magkakasama silang tatlo na nakahiga sa kama. Kinuha ni Sita ang lahat ng pera ng kanyang asawa. Nang papaalis na siya ay dumating si Aldoy at nakita ang tatlo na wala ng buhay. Kinabukasan ini-report sa pulis ang nangyari sa tatlo at hinahanap ng mga pulis si Sita. Makikita si Sita na nakatayo sa kalsada at huminto ang sasakyan ni Aldoy at sinabi sa kanya na ihahatid siya sa kanyang pupuntahan. Tinanong siya ni Aldoy kung saan siya pupunta, subalit sinabi ni Sita na wala na siyang mapupuntahan. Habang nag-iisip sa mga nangyari, biglang hinawakan ni Aldoy ang kamay ni Sita at sinabing hindi siya nito pababayaan. At dito na po nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan niyo po ang recap, paki-like and comment naman po ng video para mas lalo pa ako ma-inspired gumawa ng video. Maraming salamat mga buddy.